Magandang araw sa inyo lahat. Kami ang Group 1. Ngayon, tatalakayin natin ang pagkamamamayan, konsepto at katuturan. Ang pagkamamayan citizenship ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa. Ayon sa itinakda ng batas, hindi lahat ng naninirahan sa bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira na hindi kasapi rito. Tulad ng halimbawa ng mga mamamayan na naninirahan sa ating bansa na ang layunin lamang ay mag-aral, mamasyal, magnegosyo ay hindi maituturing na mamamayan ng Pilipinas dahil sila ay mamamayan ng ibang bansa. Pagkamamayanan, konsepto at katuturan. Ano nga ba ang pagkamamayan? Ang pagkamamamayan ay isang konsepto na naglalarawan na pagiging bahagi ng isang pamamayanan o miyembro ng isang bansa. Ang pagtupad ng mga responsibilidad at tungkulin bilang sa mamamayan, ito din ay nagpapahayag ng pagkikipag-ugnayan sa lipunan, pagsuporta sa mga layunin at adhikain ng komunidad, at pagsasabuhay ng mga halagang nagpapalakas sa samahan at pagkakaisa. Ang pagkamamayan ay nagbigay din sa konsepto ng pagiging aktibong bahagi ng lipunan, pagtulong sa pagpapabuti kalagayan ng kapwa at pagpapanatili ng kaayusan at kaunlaran sa pamayanan. Ito rin ay nagpapalaganap ng diwa, pagkikipagkapwa-tao, pagiging makatao sa pamamagitan ng pagkikiisa sa mga proyekto at advokasya ng naglalayong mapabuti ang kalagayan ng lahat. Sa nakaraang module, napag-usapan at napag-aralan ang tungkol sa mga epekto ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko. Nakapagtala tayo ng mga pangkalahatang obserbasyon tungkol sa usaping ito na mababasa sa sumusunod na ideya, konsepto ng gender at sex, gender rules sa iba't ibang panahon, kasaysayan, LGBTQ+, gender rules sa iba't ibang lipunan sa mundong diskriminasyon sa mga lalaki, babae at LGBTQ+, karahasan sa mga lalaki, babae at LGBTQ+, tugon na pandaigdigang organisasyon sa isyu ng karahasan at diskriminasyon. Makikita sa diagram ang apat na uri ng karahasan at pag-aabuso. Ito ay sexual, psychological, emotional, at economic. Sexual, ito ay paggamit ng kapangyarihan, pwersa o impluwensya upang persahin ang isang tao sa mga hindi kanais-nais na gawain o pakikipagtalik. Psychological, ito ay karanasan ay isang malubhang isyu na nagdudulot ng pinsala sa kalusugan ng isipan at emotional na kalagayan ng isang tao. Emotional, ito ay ang panggagamit ng salita, kilos o gawi upang manakit, magapi o magdulot ng emotional na kakaepekto sa isang tao. Economic ay isang anyo ng karanasan na nakatuon sa pag-aabuso sa mga biktima sa aspektong pinansyal. Pagkamamamayan, konsepto at katuturan. Ayon kay Murray Clark Evans, 1981, ang pagkamamamayan o citizenship ay ugnayan ng isang individual sa isang estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado. At sa kabilang siya bilang isang citizen, siya ay gumagawa ng karapatan at tungkulin sa Pilipinas. Ang pagkamamayan ay may mga batayan at ito ay nakapaloob sa Sanligang Batas ng Pilipinas. Dito rin nakapaloob ang mga tungkulin at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. At para mas lalo nyo pang maunawaan, ako ay may hinandang karagdagang detalye o halimbawa ng konsepto at katuturan. Ang konsepto ay ang isang pangkahalatang idea o pag-unawa sa isang bagay. Ito ay naglalarawan ng mga pangunahing katangian o elemento ng isang bagay. Samantalang ang katuturan naman ay tumutukoy sa kahulugan, interpretasyon ng isang bagay batay sa konteksto o pananaw ng tao. Ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa kung sino ang tumitingin o nagbibigay ng kahulugan. Ang mamamayang Pilipino. Sa Artikulo 4, Seksyon 1 hanggang 5 ng ika-187
konstitusyon. Nakasaad ang mga tinakda ng batas singil sa kung sino ang tinuturing na mamamayang Pilipino. Sa artikulo daw na to, ito ay pumapatungkol sa konstitusyon na nakasaad at itinakda ng batas hinggil kung sino ba ang itinuturing na mamamayang Pilipino. Meron tayong 5 seksyon dito na babasahin. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas. Ang mga mamamayang ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng sanligang batas na ito, ang mga ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ang mga sinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang at ang naging mamayan ayon sa batas. Section 2. Ang katutubong inanak na mamayan ay ang mamayan ng Pilipinas mula pa sa pagkasilang na wala ng kinakailangang gampanan anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamayang Pilipino. Section 3. Ang pagkamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng batas. Section 4. Mananatiling angkin ang pagkamamayan ng mga mamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan matangi kung sa kanilang kaggawan o pagkukulang sila ay tinuturing sa ilalim ng batas ng nagtakwil ito. Section 5. Ang dalawahang katapatan ng pagkamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Yun nga, ito lang ang mga nakapaloob sa artikulo 4. At ito ay 1 hanggang 5. Mga prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino. May 2 prinsipyo ng pagkamamayan na sinusunod sa Pilipinas. Ito ang jus sanguinis ay naayon sa dugo o pagkamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila. Ito ang prinsipyo na sinusunod sa Pilipinas. Halimbawa, kung ang isang dayuhang Indian ay nanganak sa Pilipinas, ang pagkamamayan ng kanyang anak ay Indian din. Katulad ng kanyang magulang kahit sa Pilipinas ito na ipanganak. Ayun nga, ito ang unang halimbawa ng mga prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino. Isa ito sa 2 prinsipyo. At ang pangalawa ay jus soli. Ang prinsipyo na naayon sa lugar ng kanyang kapanganakan. Anuman ang pagkamamayan ng mga magulang, ito ang prinsipyo na sinusunod sa bansang Amerika. Halimbawa, ang isang Pilipino na ipinanganak sa Amerika ay magiging American citizen ito kahit Pilipino ang kanyang mga magulang dahil sa bansang Amerika siya ipinanganak. At yun lamang ang halimbawa ay may may 2 prinsipyo ng pagkamamayan na sinusunod sa Pilipinas. So, itong babasahin kong ito para lang tong keywords. Alinsunod, Section 3 ng Sanligang Batas, ang pagkamamayan ng isang individual ay maaaring mawala, ngunit ito ay maaaring maibalik. Ang sumusunod ay maaaring maging mga balidong sanhi ng pagkawala ng pagkamamayan ng isang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon sa ibang bansa, ekspiryasyon o kulang pagtalikod sa pagkamamayan, panunumpa ng katapatan ng sanligang batas ng mga banyaga pagsapit ng 10 hanggang 20 taon. Paglilingkod sa kubong sandalan ng ibang bansa at pag-aasawa ng dayuhan at pagsunod sa pagkamamayan nito. Naturalisasyon.
proseso ng paggawang tila natural o katutubo ng isang bagay, at pagkakaloob ng karapatan ng pagkamamayan sa hindi orihinal na mamamayan ng bansa. Repatriation, isang halimbawa po ng pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers o OFWs mula po sa iba't ibang bansa sa Pilipinas kapag may krisis. Gaya nangyaring pagpapauwi sa mga OFWs mula sa iba't ibang bansa noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa pamamagitan po ng repatriation, sila po ay naibalik sa mga kanilang pamilya at tahanan sa Pilipinas. Aksyon ng Kongreso. Isang halimbawa ng aksyon ng Kongreso ay ang pagpasa ng isang batas na nagtatakda ng karagdagang pondo para sa edukasyon. Sa pamamagitan ng pag-aproba ng pondo na ito, maaaring mapalakas ang mga paaralan at magkaroon ng mga proyektong pang-edukasyon na makakatulong sa papabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas sa sandatahang lakas ng bansa. Ito po ay isang halimbawa na magpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas na miyembro ng sandatahang lakas ng bansa ay ang pagbibigay ng amnesty sa mga dating rebelde o mga sundalo na sumari sa rebellion laban sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng amnesty, maaari magkaroon ng pagkakataon ng mga ito na muli maging bahagi ng lipunan na mapayapa at makatulong sa pagpapalakas ng kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. At kahandaan ng bawat mamamayan na makilahok sa gawain ng pamahalaan at sa mga gawain ng sibika. Ang pakikilahok ng mamamayan sa gawain pamahalaan at sa mga gawain ng sibika ay mga mahalagang papel. Kahalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa gawain pansibiko at gawain politikal. Andito ang mga mahalagang papel. Pagpapalakas ng demokrasya, ang aktibong pakikilahok ng mamayan sa gawain ng pamahalaan at sa mga gawain ng sibika ay nagpapalakas ng demokrasya sa isang bansa. Ito ay nagbibigay sa mga mamamayan ng boses at kapangyarihan na makialam at makibahagi sa proseso ng pagdedesisyon. Pangalawa, pagsasagawa ng pananagutan. Sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa mga gawain ng pamahalaan at sibika, ang mga mamamayan ay nagpapakita ng kanilang pananagutan sa pagtatakbo ng bansa at sa mga kapwang mamamayan. Ito ay nagpapalakas ng pagiging responsable at disiplinado ng bawat mamamayan. Pangatlo, pagsulong ng mga karapatan. Ang pakikilahok sa gawain ng pamahalaan at sa mga gawain sibika ay nagpapalakas ng mga karapatan ng mamamayan. Sa pamamagitan po ng pagpapahalaga at pagtutok sa mga isyu ng lipunan, ang mga mamamayan ay nagiging mas mapanuri at mapanagot sa proyekto ng kanilang mga karapatan. Pang-apat, pagpapalakas ng ekonomiya. Ang aktibong partisipasyon ng mamamayan sa gawain ng pamahalaan at sibika ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtutok sa mga proyekto at programa na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Sa kabuuan, mahalaga ang pakikilahok ng mamamayan sa gawain ng pamahalaan at sa mga gawain ng sibika upang makamit ang tunay na pag-unlad at pagbabago sa isang bansa. Ang aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan ay nagbubunga ng pagkakaisa at pag-asa para sa mga magagandang kinabukasan. Tungkol sa kahalagahan ng pakikilahok ng mamamayan sa mga pampublikong usapin, lalo na sa mga eleksyon, ang pagiging mapanuri at mapanagot sa pagpili ng mga pinunong at kinakatawan ay mahalaga para sa isang maayos at epektibong pamamahala. Mahalaga rin po ang pagtanggap ng mga mamamayan sa mga resulta ng halalan upang magkaroon ng maayos na transisyon ng pamumuno at maiwasan ng hidwaan sa lipunan. Ang pagsuporta ng mamamayan sa mga plataporma ng kanilang pinuno ay kailangan upang maisakatuparan ang mga proyekto at programa para sa mga pag-unlad ng ating bansa. At sa isang demokratikong lipunan tulad ng Pilipinas, ang maayos po na ugnayan ng pagtutulungan ng mamamayan at pamahalaan ay mahalaga para po sa ating bansa. Ang pagpapatupad po ng mga tungkulin at pagpapakitang respeto sa batas at sa isa't isa ay magtutulak sa bansa tungo sa tamang landas ng pag-unlad po ng ating kaunlaran. Ang una, pagpapalawak ng participation. Example, ang aktibong paglahok ng mga mamamayan sa mga pansibilikong gawain tulad ng komunidad at paglilingkod at mga proyektong pampubliko ay nagbibigay daan sa mas malawak na partisipasyon at pagkakaisa ng lipunan.
Pangalawa, paglalakas ng demokrasya. Example, ang pagboto at pagkikilahok sa proseso ng pamamalaha ay pundasyon ng isang malusog na demokrasya sa pamamagitan ng pagboto at pagpapahayag ng kanilang mga opinyon. Nakikilahok ang mga mamayan sa pagpapasya sa kanilang kinabukasan. Law, pagpapalakas ng transparentasya at paggalang sa karapatang pantao. Example, ang pagkilos ng mamamayan sa politika ay nagtutulak sa pampalakas ng transparentasya at accountability sa pamamalahan ng mga mamamayan ay maaaring magmatyat at maging boses para sa mga isyu ng mga karapatang pantao. 4. Pagpapalakas ng reforma. Example, sa pamamagitan ng pagkikilahok sa mga gawaing pamamalahan, ang mga mamamayan ay maaaring makibahagi sa preso ng paglikha at pagtutupad ng mga reformang panlipunan at pampolitika upang mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap na sektor. Pagpapalakas ng kultura ng pagkikilahok. Example, ang regular na pagkikilahok sa gawain ng pamahalaan at lipunan ay maaaring magtanim ng kultura ng pagkikilahok at pagkakaisa sa mga mamamayan. Ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng pag-unlad at pagbago ng lipunan. Ang aktibong pagkikilahok ay hindi nangangahulugan na dapat na palaging magkaroon ng kilos protesta sa araw-araw. Maraming paraan para maipakita ang aktibong pagkikilahok kahit walang kilos protesta na nagaganap. Ilang halimbawa ay ang harapang pagkikipag-usap o dialogo sa mga halal na opisyal ng pamahalaan sa mga isyong panlipunan kung saan maaaring makapagbigay ng mga suwestyon o rekomendasyon para masigit na mapabuti at may sulong ang kagalingang panlahat, pagbibigay ng taos-pusong pagsuporta sa iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan at pagsuporta sa mga tao o organisasyon na nagsasagawa ng mga pansibikong gawain. Dito sa ating bansa, may mga organisasyon o samahang pansibiko na nabuo na hindi lamang tumutulong para maidaos ng maayos at mapayapa ang halalan kundi para proteksyonan at isulong ang demokratikong proseso ng eleksyon. Narito ang ilang halimbawa ng mga organisasyong nabanggit. Una, National Citizens Movement for Free Elections. Tagabantay sa panahon ng halalan na nag-organisa noong 1983. Ito ang kauna-unahang organisasyon na sumubaybay sa eleksyon na kinilala ng Commission on Elections para magsagawa ng quick count noong 1984 at mayroon na itong libu-libong miyembro na nagboboluntaryo mula sa iba't ibang sektor. Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Nabuo noong 1991 sa pamumuno ng mga pari sa pangunguna ni Archbishop Jaime Cardinal Sin bilang tugon sa tawag ng pagtulong ng simbahan sa panahon ng eleksyon. Halimbawa ng mga samahang sibiko, Tagiwalo, Judy M. PhD 2015, Philippine Contemporary Issues, Ibon Foundation Incorporation.
Isa ring anyo ng gawaing pansibiko ang pagboboluntaryo sa iba't ibang samahang pansibiko na naglalayon ng pagbabago sa ating lipunan. Ang pagboboluntaryo ng mga mamamayan na sumali sa mga gawaing pansibiko ay nangangahulugan ng pagkilos kung saan ay nakatutulong sila ng malaki sa mga namamahala ng bansa upang malunasan ang ilang mga suliranin na kinakaharap ng bawat komunidad. Sa makatwid, ang aktibong pagkilos ng bawat mamamayan ay napakahalaga para mapanatili ang organisadong anyo ng pagkilos para sa kapakanan ng nakararami na isinusulong ng mga namumuno sa ating bansa. Kaya kadalasan ang pagkikilahok na pansibiko ay lalong nagiging epektibo kung ito'y naisasagawa ng mga mamamayan na may pagkikiisa sa mga sektor ng lipunan. Mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang nagkilalahok sa gawaing pansibiko. Ang pagsulong at pag-unlad ng ating bansa ay nakasalalay sa ating mga mamamayan. Gampanin ng bawat isa sa atin na makibahagi sa mga gawaing pansibiko upang makaagapay tayo sa pangangailangan ng ating komunidad at sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pagkukusa na makipagtulungan at pagkikiisa sa paggawa ng mga gawaing pansibiko, gaano man kadali o kahirap, ito ay may malaking tulong upang mabigyang kalutasan ang mga suliranin na kinakaharap ng ating pamayanan. Para tayo ay lubos na makalahok sa mga gawaing pansibiko, dapat nating taglayin ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan. Narito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang nakikilahok sa mga gawaing pansibiko. Ito ay may malaking tulong upang mabigyang kalutasan ang mga suliranin na kinakaharap ng ating pamayanan. Para tayo ay lubos na makalahok sa mga gawaing pansibiko, dapat nating taglayin ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan. Narito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang nakikilahok sa mga gawaing pansibiko. Makabansa. Isa sa mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan ang pagiging makabansa. Tungkulin ng bawat isa sa atin na sikaping isulong ang pagtutulungan, pagbubuklod-buklod at pagkakaisa. Sa paniniwalang matatamo ang kaunlaran ng bawat isa at ng ating bayan kung may pagtutulungan, sinisikap natin sa abot ng ating mga kaya na makibahagi at lumamay sa ating pamayanan, lalo na sa panahon ng pangangailangan tulad ng pagsalanta ng kalamidad. Nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani dahil sa pag-ibig sa bayan, sa hangarin na makamit ang kalayaan mula sa kamay ng mga mananakop. Masusuklian natin ang sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani para sa atin kung tumutulong tayong mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating pamayanan at isulong ang pag-unlad ng bansa. Sa kasalukuyan, may mga itinuturing na makabagong bayani na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa ating bansa. Sila ang mga OFW o Overseas Filipino Worker. Ang kanilang pagsasakripisyo ng mga ibang bansa upang makapaghanap buhay at kumita ng salapi para sa kanilang pamilya ay may malaking tulong upang lumago ang ating ekonomiya. Ngayon din ang mga frontliners sa panahon ng pandemya na dulot ng COVID-19 ay walang takot na ibuwis ang kanilang buhay para lamang magampanan ang kanilang tungkulin na higit na kailangan ng ating bansa ngayong panahon ng krisis na pangkalusugan. Ang isang mamamayang makabayan ay A. Tapat sa bansa. Nangangahulugan ito na handa tayong magmalasakit at maglingkod para sa bansa sa anumang oras kung may magnanais na pabagsakin ito. Kaakibat ng tiwala at pananalig sa Republika ay ang paggalang sa ating pambansang sagisag tulad ng ating watawat. Ang simpleng pagtayo ng matuwid, paglalagay ng kanang kamay sa dibdib at pag-awit ng may kasiglahan sa pambansang awit
ay palatandaan ng pagkilala, pagtitiwala at pagmamahal sa Republika. Ito ang itinakda ng konstitusyon partikular na sa Artikulo 16 Section. Ang bandila ng Pilipinas ay dapat na pula at bughaw, na may isang araw at 3 bituin na dinatakila at iginagalang ng sambayanan at kinikilala ng batas. Ang pagpapahalaga at pangangalaga natin sa ating mga makasaysayang puok at bagay na sumisimbolo sa pagiging malayang bansa ay isa ring palatandaan ng pagiging tapat sa bansa, tulad ng ginawa ng 12 taong gulang na batang si Janela Lelis na iniligtas ang ating matawad sa kasagsagan ng bagyo at mataas na pagbaha. Handang ipagtanggol ang Estado. Ang kahandaang ipagtanggol ang Estado tulad ng ginawa ng ating mga bayani ay pagpapakita rin ng pagiging makabayan. Sa lahat ng pagkakataon bilang isang mapanagutang mamamayan, tayo ay dapat na handang magtanggol sa ating bansa. Itinakda ng Artikulo 2, Section 4 ng ating konstitusyon ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Maaaring tawagan ng pamahalaan ng sambayanan upang ipagtanggol ang Estado at sa kakatupad niyon ang lahat ng mamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo, militar o sibil sa ilalim ng kondisyong itinakda ng batas. Pagiging handang ipagtanggol ang Estado ay pagpapakita ng pagmamahal at dedikasyon sa bansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na depensa sa pamamagitan ng pagiging sundalo o pulis, kundi pati na rin sa pagiging responsable at aktibo sa pagtupad ng mga tungkulin bilang mamamayan. Ito ay kabilang sa pagiging makabayan dahil ito ay pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa bayan at mga kapwa Pilipino. Sinusunod ang saligang batas at iba pang mga batas sa Pilipinas. Nararapat na sundin ng bawat mamamayan ang saligang batas at iba pang batas ng bansa. Ang hindi paggalang sa batas ay nagdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Inaalis nito ang katahimikan, kaayusan at seguridad ng bawat isa at hinahadlangan nito ang pagunlad. Kung ang lahat ng mamamayan ay sumusunod sa batas, tayong lahat ay mamumuhay ng mapayapa, masagana at tahimik sa isang pamayanan. Halimbawa na lamang ang hindi pagtawid sa tamang tawiran. Kung minsan kahit nakikita na natin na may karatola na bawal tumawid, ay hindi pa rin natin ito sinusunod. Ito ay simpleng bagay lamang sa karamihan, pero kailangan natin itong sundin dahil sa ito ang nararapat at makakabuti, hindi lamang sa atin kundi sa mas nakakaraming mamamayan. Simple man o mabigat ang naipapatupad ng batas at patakaran ay kailangan itong sundin upang mas maging maayos ang takbo ng lipunang ating ginagalawan. Nagkikipagtulungan sa gobyerno, ang bawat mamamayan ay kailangan makipagtulungan sa may kapangyarihan upang mapanatili ang kaayusan at mapangalagaan ang katarungan ng ating lipunan. Mahalaga ang partisipasyon at magandang koneksyon ng pinuno sa mga mamamayan at partisipasyon ng mga tao upang mapabilang sila sa paggawa ng desisyon, matukoy ang mga suliranin sa lipunan at mabigyan ito ng angkop na solusyon. Ang pagkikipagtulungan sa gobyerno ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at katarungan sa lipunan. Ito ay nagpapakita ng mahalagang bahagi ng demokrasya kung saan ang mamamayan ay may pakikilahok sa pamamahala at paggawa ng desisyon. Sa pamamagitan ng mga partisipasyon ng mga mamamayan, maaaring matukoy ang mga suliraning panlipunan at makahanap ng angkop na solusyon para rito. Ang magandang koneksyon ng mga pinuno sa kanilang mga mamamayan ay nagpapalakas ng ugnayan ng pamahalaan at lipunan, nagre-resulta sa mas maayos at makatarungan na pamahala. Pagtangkilik sa sariling produkto. Kung ang bawat Pilipino ay may prioridad na bilhin ang produktong gawa ng mga Pilipino, makakatulong ito sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ang pagtaas ng demand ng produktong gawa ng Pilipino ay nangangahulugang tataas din ang kita ng mga producer at tataas ang babayarang buwis sa siyang ginagamit ng pamahalaan para punduhan ng mga programa at proyektong panlipunan. Ang pagtangkilik sa sariling produkto ay magbubukas ng oportunidad sa mamamayan sapagkat mangangailangan ng mga kumpanyang pagmamayari ng Pilipino ng karagdagang mga manggagawa. Alalahanin natin sa bawat produktong gawa ng Pilipino na binibili natin ay nakakatulong para umangat ang ating ekonomiya. Yan sa panahon ng kalamidad at pangasuliranin ng ating kinakaharap. Ang ating bansa ay madalas na tamaan ng bagyo dahil sa ating lokasyon nito ay matatagpuan sa ating tinatawag na typhoon belt.
Kaya naman, taon-taon ay hindi tayo nakakaiwas sa pinsalang dulot ng kalamidad na ito sa ating bansa. Sa panahon ng ganitong sakuna, namamayani sa puso at diwa ng mga Pilipino ang espiritu ng bayanihan kung saan maraming mamamayan ay nagbibigay ng ambag sa simpleng paraan para may parating sa mga nasalantang kababayan ang kanilang munting tulong. Tulad na lamang noong sinalantang ng Bagyong Yolanda ang Tacloban, maraming mga pansibikong organisasyon at mga pribadong mamamayan ang gumawa ng pagkilos upang makipaggapay sa gobyerno ng mga lumikom na pondo at mga mahalagang pangangailangan na kanilang ipinamigay sa mga naepektuhang kababayan. Ang Bagyong Yolanda ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa buhay at ari-arian ng mga Pilipino sa kasaysayan, subalit ito rin ay naging pagkakataon upang maipakita ng mga mamamayan ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanilang kapwa, na nagpatunay na ang Pilipino ay bumabangon at lumalaban kahit anong hirap ang nararanasan sa mga simpleng pagkikibahagi ng bawat mamamayan sa mga gawain o programa para makatulong sa kapwa at sa pamahalaan ay pagpapakita ng pagkikipagbayanihan para sa kapanakan ng panlahat. Mga tao, bawat tao ay may karapatan na dapat igalang at protect. Bilang mamamayan, may kalayaan tayong gamitin ng bawat karapatan, ngunit dapat nating tandaan na ang bawat karapatan ay may kalakip na pananagutan at tungkulin na igalang din ang mga karapatan ng iba. Kaya nararapat lamang na tiyakin natin na hindi tayo nakakasakit o nakikipinsala sa ibang tao. Ang konsepto ng makatao ay nagpapahiwatig ng paggalang sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsableng mamamayan sa paggamit ng ating mga karapatan na may kasamang pananagutan at tungkulin na igalang din ang karapatan ng iba. Sa madaling salita, habang in-enjoy natin ang ating mga karapatan, importante rin na hindi natin naapakan o nasasaktan ang karapatan ng iba. Protektibo. Ang aktibong mamamayan ay nagtatrabaho o gumagawa ng malinis na paraan. Ginagampanan nito ang kanyang tungkulin ng mahusay, may buong katapatan at pagkukusa. Ang pagiging matyaga at masipag sa paggawa ay ugali na natin mga Pilipino noon pa man. Ito ay pinakita sa atin ng ating mga ninuno na Ipuganyo sa paggagawa ng Banao Rice Terrace. Dahil sa tiyaga at sipag ng mga ninunong Ipuganyo, nagawa nilang makabuo ng isang tanawin na ngayon ay hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kailangan natin maging protektibo upang makatulong sa pagsulong at pagunlad ng ating bansa. Ang Pilipinas ay may mataas na bilang ng batang populasyon na maaari nitong sanayin, linangin at pagusayin upang maging protektibo at makatulong sa pagpapaangat sa ating pamumuhay at ekonomiya sa hinaharap. May lakas ng loob at tiwala sa sarili. Ang katangian ng pagiging matatag at may tibay ng loob ay ipinamalas ng ating mga bayani sa paglaban sa mga mananakop ng Kastila, Amerikano at Hapones upang lumaya ang bansa mula sa kamay ng mga mapanlupig na dayuhan. Katatagan din ang loob ang pinamalas ng mga manggagawang Pilipino na nangingibang bansa upang doon maghanap buhay. Hindi matatawaran ang sakripisyo at tatag ng kalooban nila na iwanan ng kanilang pamilya at sanin ang bansa sa pagnanais na mapabuti ang estado ng kanilang pamumuhay. Kaya naman, nararapat lamang na sila ay tinuturing ng mga makabagong bayani sa iba't ibang larangan na ipamamalas nating mga Pilipino ang ating galing dahil sa tatag ng loob, kumpiyansa at tiwala sa sarili ng ating angkinin. Kaya unti-unti ay nakikilala na tayo ng mga Pilipino sa buong mundo.